What do you fear? Who do you fear? Ito po ay isang napakalaking sagabal sa kaligayahan, sa kapayapaan, sa pagiging mabunga, pag marami tayong kinatatakutan. Ano nga ba ang mga kinatatakutan natin o sino-sino? Ang pag-aaral po natin, pinamagatan natin, surviving fear. Kung paano lalampasan ang mga takot sa buhay. Salamat, Ama, dahil kayo, Diyos, sa pwedeng takbuhan, lapitan, pagkublihan sa mga panganib ng buhay. Salamat dahil kayo ay umiibig sa amin ng walang patakaran at kayo, Panginoon, ay mabait, mabuti. Patawarin niyo nga po kami sa aming mga kasalanan at gawin niyo kaming malinis sa pamamagitan ng dugo ng iyong anak na si Jesus. Gawin niyo kaming karapat-dapat na lumapit, humingi ng pagpapala, hindi dahil kami may patago, kundi dahil pangako niyo ito at talagang napakabuti niyong magulang sa amin. Make us whole, enable us, O Lord, to see your face, to hear your voice, and to follow in your footsteps. And very especially now, enable us. Make us see how we can take shelter under the shadow of your love, from our fears, from our anxieties, from all the things that vex us. Turuan niyo kami akayin ng ang magandang buhay na inila niyo para sa amin, ay aming makamit. Father, may you be our speaker. Speak on your throne of power and glory from heaven into our hearts. And may you enable us to be like your Son, Jesus. We reject and rebuke all lies and falsehood. And in the name of Jesus our Lord, drive away any presence of evil men and evil spirits. We welcome only your healing, empowering, and anointing presence, O Holy Spirit. In the name of Jesus our Lord, we pray with thanksgiving and gladness. Amen. Surviving fear. First of all, it is important to review what fear does. Ano nga ba ang ginagawa ng takot? First of all, fear tortures a person. Isang samang berdugo sa buhay natin yung takot. Sobrang magpahirap. Psalm 55, 2-5. My thoughts trouble me, and I am distraught at the voice of the enemy, at the stares of the wicked. For they bring down suffering upon me and revile me in their anger. My heart is in anguish within me. The terrors of death assail me. Fear and trembling have beset me. Horror has overwhelmed me. Lahat ng mga nakakatakot na salita ay sinabi na rito. Sabi niya, binabagabag ako ng aking mga iniisip. No? Sobra akong natatakot, madinig ko lang ang tinig ng kaaway at ang mga sulyap o irap sa akin ng mga masasama ay gumugulo sa akin. Nagdadala sa akin ng matinding pagdurusa at talagang ako ay pinahihirapan. Sabi niya, ang puso ko ay nabibigatan, nagdurusa at ang mga nakakatakot na bagay ay patuloy na sumasalakay sa akin. Natatakot tuloy ako, nangangatog, nanginginig dahil puro lagim at sindak ang laman ng aking isipan. So pag atin pong sinanalyze ang mga kahulugan at mga pagpapakita rito ng ginagawa ng takot, it is really mental, it is emotional, and actually it is a spiritual suffering, which of course translates also into physical suffering. And the tormentor, worst of all, is inside you. It is you. Dahil yung pag-iisip natin, pag-aalala, pananakot sa sarili, guni-guni, at mga imahinasyon ang pinagmumulan ng maraming takot na ito. Habang totoong baka mayroon itong konting basis, mayroong konting factual root ang nagnanakot sa atin, pero ang lahat na ng kabuuan ay dagdag na ng ating mga guni-guni. May konting pinagbasihan ng takot pero pinadami ng imahinasyon. Fear limits a person. Isa pa yan na ginagawa ng takot. Fear paralyzes and frustrates. Kaya nakita nyo, kahit yung mga aso o mga hayop na masasagasaan mo sa kalsada sa gabi, pag nakakita ng ilaw ay hindi gumagalaw, na nagiging parang bato. Maraming mga tao, pag biglang sumiklab o pumutok, sa halip na makatakbo palabas ng dapat labasan, ay naninigas at nagiging parang bato because fear paralyzes.
And fear doesn't only paralyze the body, fear paralyzes the mind, the emotion, the intelligence of a person. Ezra 4:4-5. Then the peoples around them set out to discourage the people of Judah and make them afraid to go on building. They hired counselors to work against them and frustrate their plans. Ang bayan ng Israel ay kalalaya lamang sa napakatagal na pagkakabihag sa ibang kaharian at nagsisimula silang buuin muli ang templo, ang mga pader ng kanilang lungsod. Pero may mga nanakot. Tinakot sila ng mga kalaban na ayaw na maging malakas sila at makagawa talaga ng kuta. So, tinakot sila ng tinakot. And the result, Ezra 4:24, thus the work on the house of God in Jerusalem came to a standstill. Pati ang pagpapagawa at pagkukumpuni ng tahanan ng templo ng Diyos ay natigil dahil natakot naman nga ang mga tao. Napakarami nating proyekto sa buhay, mga pangarap, mga mitiin, ang hindi natutupad, hindi natutuloy dahil takot ang nangunguna sa atin. Natatakot mapahiya, natatakot mabigo, natatakot na malugi, natatakot na masaktan, wag na lang. Siguro marami ring pag-ibig ang hindi natuloy sa sobrang self-defense. Natatakot ma-reject, natatakot na mahirapan, so huwag na lang. Fear distorts. Fear distorts a person, a perception, a reality. Napapalitan ng takot ang kulay ng mga bagay, pati hugis nito, pati tunog nito. Because fear corrupts. Nagpapapangit, nagpapadumi, nagpapabulok, hindi lang ng mga bagay na nasa labas, kundi ng atin mismong kalooban. Fear uglifies. Kahit siguro idodrawing ninyo, kung tayo ay sanay mag-drawing, ang mukha na isang taong natatakot, pangit. Alam ka naman, ang ganda-ganda, ang charming-charming, tapos sabi sa ibaba, natatakot. Iba, hindi ka panipaniwala. Kasi pag natatakot ka talaga, nakakapangit yon. Nakakapangit ng ugali. Yung mga taong takot na takot sobrang mautangan, hindi ka pa lumalapit, nakasimangot na. Yung mga taong natatakot maabala, lagi na lamang na umiisimid sa'yo, sumisinghal sa'yo, para huwag kang magkaroon ng lakas ng loob na mang-abala sa kanya. Yung mga taong natatakot mautangan, napakaraming ginagawang mga pader at bakod para hindi siya malapitan. Takot talaga ay nagpapapangit ng ugali. Sa takot mong maisahan ka, ikaw na nanguuna. Sa takot mong malamangan ka, ikaw na manglalamang. 1 Samuel 28:5-8. When Saul saw the Philistine army, he was afraid. Terror filled his heart. He inquired of the Lord, but the Lord did not answer him by dreams or Urim or prophets. Saul then said to his attendants, "Find me a woman who is a medium, so I may go and inquire of her." "There's one in Endor," they said. So Saul disguised himself, putting on other clothes, and at night he and 2 other men went to the woman. "Consult a spirit for me," he said, "and bring up for me the one I name." Bago po ito naganap, nawala na ang pagpapala ng Diyos kay Haring Saul. Nakahanda na ang lahat para siya bumagsak bilang hari at mapalitan. Nagkaroon ng digmaan, sobrang natakot itong si Saul. Pero bago ang digmaang yon, ipinagbawal niya ang paghingi ng payo sa mga manghuhula, sa mga espiritista, sa mga talaytayan at mga dinadaluyan ng espiritu, sa mga medium at mga wizards, tulad ng pagbabawal ng mga ninuno ng Israel sa ganitong gawain. Pero nung nagipit na siya, nagtanong sa Diyos at hindi siya sinagot, anong ginawa niya? Dahil sa takot, kailangan niya makakuha ng supernatural answer. Nagbalat kayo siya, nagdamit siya ng damit na hindi panghari, at sa dilim ng gabi nagtago siya at nagpunta siya sa isang ganun ngang babae, sa isang medium. So yung sarili niyang batas ay sinira niya at lalong nagalit sa kanya ang Diyos. Ang resulta, lalong napasama ang kalagayan ni Saul, natalo siya sa digmaan sa kinabukasan, at nagpakamatay pa siya. Pumangit ang lahat. Lalo nang pumangit. Dahil na nguna, umiral, naghari ang takot. Fear promotes Satan. Fear promotes evil.
Kaya naman yung mga laging nagyayaya sa akin, manonood tayo ng horror movies, kung magbabayad tayo para matakot. Ba't di nila tayo magbayad para kumain? Para mag-relax, magpa-foot massage. Magbabayad ka para matakot, para mapanaginipan mo sa gabi. Para kapag pawisan ng malapot, ng malamig, at hindi ka makalabas sa loob ng kumot mo kahit puntang-punta ka na sa banyo sa gabi, ba't ka naman magbabayad? Magbabayad ka para mandiri sa mga dugong pumupulandit at sa mga bitukang lumuluwa sa mga sikmura ng mga tao dahil horror. Pagka natatakot ka, ang napopromote si Satan, hindi ang Diyos. Because Satan is fear and God is love. And God casts out fear. Perfect love of God casts it out. Matthew 2:1-3. When Jesus was born in the village of Bethlehem in Judea, Herod was king. During this time, some wise men from the east came to Jerusalem and said, "Where is the child born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." When King Herod heard about this, he was worried, and so was everyone else in Jerusalem. So ipinanganak na ang tunay na hari ng Israel, pero hindi nila alam, hari ng spiritual na kaharian, hindi nung physical. Ninervyos ang nakaupo, yung incumbent na hari. So anong naging bunga? Nag-alala, natakot na mawala ang kanyang korona. The result of fear of losing the crown, Matthew 2:16, he gave orders for his men to kill all the boys who lived in or near Bethlehem and were 2 years old and younger. Massacre of the infants. Dahil natakot. Marami pong tao natatakot at sa takot nagiging kriminal sila. Sa takot na mabiso ang kanilang mga kasalanan, gumagawa ng higit pang maraming kasalanan. Sa takot na mawala ang minimithi o pinapahalagahan nila ay humahanda sila o kaya'y napapasubo na gumawa ng napakasamang mga bagay. Fear really is our enemy. Fear is the enemy of godliness. Fear hides God. Pag ang tao'y natatakot, nakukubli ang Diyos. Natatakpan ng kinatatakutan niya. Nawawala ang Diyos sa altar ng kanyang buhay at ang idinadambanan niya doon ay mga nakakatakot na mga bagay. Doon siya nakatuon, doon siya nakaluhod, at doon siya sunod-sunuran, at doon siya naaalipin at nakakawawa. Matthew 14:30, Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, natakot, he was afraid, and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Habang nakatingin siya sa Panginoong Jesus, nakakalakad sa tubig itong si Pedro. Nung tumingin sa mga alon, sa hangin na ipinapakita ng gumagalaw na tubig na nanggagaling sa dagat, natakot. At dahil natakot siya, nawala na ang kapit ng mata niya sa kanyang Panginoon at napakapit ang mata niya sa tubig na nakakatakot, nilamon siya ng tubig. Habang siya ay nakatingin sa Panginoon, nakalutang siya. Nung tumingin siya sa tubig, dun siya lumubog. Fear could be an idol. Kung meron siguro sa mga bahay nating mga altar, at marami naman sa mga Bible-based Christians, walang ganong physical na altar, pero syempre, meron pa ring spiritual altar. Ano kaya nakadambana doon? Pag natatakot ka, yun ang nakalagay doon. Pag takot kang mamatay, si kamatayan yung nasa altar mo. Pag takot kang maghirap, yung image ng kahirapan ang nasa altar mo. Pag takot ka magkasakit, mga sakit ang nando sa dambana, na tuwing makikita mo yun, napapaluhod ka ng lulumod, sumasamba ka doon at nakakawawa ka noon dahil doon ka nagsasubmit. Kaya dapat tinatanggal yan at inilalagay sa altar ng buhay natin ang Diyos. Ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako. At yung napakadami na niyang nagawa sa atin na pagpapatunay na siya'y mabuti, mabait na Diyos, dapat yan ang laging ginugunita, inaalala, minememorya, kinukwento, pinag-uusapan, at ipinagpapasalamat. Napakaraming pagpapahirap na ginagawa sa atin ng takot. Yung mga sa gabi ay hindi makalabas ng kwarto dahil natatakot. Yung mga hindi makagawa ng gustong gawin dahil
natatakot. Gustong-gustong mag-tour, natatakot sumakay ng eroplano. Gustong-gustong mamasyal sa mga iba't ibang mga pulo, natatakot mamangka. Sa bagay, sa maraming bangka sa Pilipinas, nakakatakot naman talaga. Dahil kulang sa mga safety gadgets at sa mga gamit. Hindi yun ang fear na pinag-uusapan natin, yung fear na may basihan, dapat kang matakot. 50 kayo sa isang maliit na bangka na walang katig. Hindi spiritual yan, mental yan, utak lang ang gagamitin mo, hindi ka talaga dapat sumakay. Ang pinag-uusapan natin yung mga takot, yung may konting-konti lang basihan at karamihan na imahinasyon. Natatakot na pagtaksilan ng asawa, wala namang basihan, lagi na lang tuloy galit na galit, nervyos na nervyos, pumapangit, nasisira ang ugali, hindi na maganda ang samahan nilang mag-asawa dahil lang doon sa takot niya at kung wala namang basihan. Now, what must we realize about fear? Makinig kayo mabuti mga kapatid. Fear is mostly only in the mind. In your mind. 99% ng mga takot, guni-guni mo lang. Iniisip mo lang kasi. Katulad ng mga taong natatakot, baka daw matunaw na lahat ang mga yelo sa North at South Pole. Ano kaya mangyayari? Kaya, bakit kami dalang salbabida? Naku, baka matunaw na ang North Pole. Mga taong natatakot na magbanggaan ng mga planeta at madurog ang daigdig. Ano naman ang magagawa mo kung nagbanggaan nga? Di magkapira-piraso ka. Mapipigil mo ba yun? So ikaw na natatakot, nahihirapan ng loob, yung hindi natatakot, nag-e-enjoy sa buhay. Pero pareho lang naman kayo nasa planetang ito. Yung mga sobrang natatakot malugi, hindi na mamumuhunan kahit kailan. Yung natatakot matalo, hindi na yan makikipag-contest kahit kailan. Yung natatakot masaktan, hindi na magtitiwala. So nabuhay nga kayo. But what quality of life do you have? So very nice, so very safe, but not very enjoyable. Dahil nabubuhay sa takot. At tatandaan nyo, it is mostly in your mind. Except for those that are really very valid. May mga valid, ha? Matutulog ka sa isang hotel, walang fire escape, ang kipot-kipot ng mga pasilyo, ang kapal-kapal ng carpet, ang daming hagdan mong daraanan bago ka makalabas, dapat ka talagang matakot na baka magkasunog. May basis naman Pero hindi yun ang mga takot na pinag-uusapan natin. Yung wala namang basis. Okay, konti-konti ng basis, pero inalipin ka na. So fear is personal. It is based on personal experience. Tulad ng mga phobia. O bakit takot na takot ka nang sumakay ng elevator? Kasi minsan, 2 o 3 beses ka nang na-trap. Pero ilang libong beses ka nang sumakay sa elevator na hindi ka naman na-trap, at ang tinatandaan mo lang yung konti na na-trap ka, kakafobia ka tuloy. O nakondisyon ka ng mga nanay mo na matakot sa ipis. Bakit maraming mga tao ginagapangan ng ipis habang tulog na nanaginip pa in color? Ikaw naman makakita lang ng dumadaang ipis, papaakyat ka na sa silya. So lugi ka. Yung mga elevator na kinakatakutan, tanungin mo, bakit ang elevator girls? Pinagkakakitaan pa nila yung pamamalagi dyan. Nakaguantes pa, up, di ba? Down. Siguro kahit na nanaginip sila, up, down. Hindi sila natatakot. Ba't ikaw natatakot? Dilugi ka. Yung natatakot ka sumakay sa eroplano, sa palagay nyo ba yung mga piloto, palili pa rin yun kung delikado? Di ba alam nila yun? Pinag-aaralan nila. Mine-maintain nga yan Ba't takot na takot ka? At saka, gano'n ang kilala mo sa buhay? Karami. Sino kaya sa inyong natatakot lumipad sa aeroplano? May your hands? Sige nga, aminin. O, sino pa? Huwag nyo ikahiya dahil talagang kung yun marami. Gano'n na karami sa totoong buhay nyo ang kilala nyong namatay dahil nag-plane crash? Meron na ba? Malamang wala. O baka isa. Gano'n na karami ang alam nyong namatay dahil sa Eltor, sa TB, o dahil nasagasaan ng tricycle, o binangungot, o nakalulo ng boteng basag. Ang daming namamatay sa paligid ninyo. Bakit hindi kayo natatakot sumakay sa tricycle? Ang daming namamatay dyan. Pero aeroplano, kasi nadadramatize lagi sa news pag yan ang bumagsak. Diba? So nakalagay sa utak nyo yun. Next time natatakot kayo, huwag nyo kayong matakot.
Dahil ang dami-daming lumilipad, wala pa sa 1% yung namatay dahil doon. Marami pa nga namamatay sa higaan nila eh. Higit lalong maraming namamatay sa ospital kaysa sa eroplano. Di huwag kayong pumasok sa ospital. Di ba? It's in your mind. Yung iba, dahil ang nakabalita ng mga tsunami, ayaw na magpunta sa beach. Sa banyo mo nga, namamatay ka eh. Kahit walang tubig, nababagok. Di ba? Maraming kinakatakutan. Anything you fear that most others don't should not be feared. It is based on a personal conditioning. Na-condition ka lang. Like fear of snakes. Takot na takot tayo sa snakes. May kilala na ba kayo na natuklaw at namatay talaga? Diba? Dahil dyan, bakit naman yung mga taong hanap buhay ang manghantig ng mga ahas? Hawak-hawak nila yung mga ahas, tinuturo ang sumayaw. Tinuturo ang, ginaganyan-ganyan yung mga ahas. Gaano karami na sa atin ang namatay sa kagat ng aso? Mas marami. Pero pag nakakita ba kayo ng aso, pinupukpok nyo, tinatapakan, dinudurog ang ulo. It's conditioned. Although totoo namang dapat iwasan yung ahas. Dahil marami may kamandag. Pero sobra ang takot natin dyan. There are people who are so afraid of germs. Kaya laging may alcohol, pahid ng pahid, punas ng punas. Takot na takot sa mikrobyo. At may mga taong takot sa balot. Talagang pag nakita yung balot, hindi na makatulog. No? Pero yung iba naman, nilululun pa yon, nakakaapat pa. Pero kaya siguro gabi nabibili balot para di mo na makita. Diba? Huwag mo nang tingnan. But most faiths are based on personal perception and perspective. Bakit marami mga tao allergic doon sa mga events ng bihisan? Hoy, a-attend tayo ng debut na gano'n, bihisan, ayoko, naku, asiwa ako dyan. So natatakot ka lang magbihis kahit may isusut ka naman. So lagi ka na lang hindi nakaka-attend, ang dami mo mong namimiss na fun. Bakit yung mga social climber gustong-gustong umattend dyan? Meron pa nga hindi naman imbitado sa mga kasalan sa mga hotel, nagbibihis ng maganda at kain ng kain doon. May ganyang mga racket, mga kapatid Kasi akala nung iba, sino yon? Baka kamag-anak ng lalaki. Sabi ng mga kamag-anak ng babae. Yun naman mga kamag-anak ng babae, sabi, baka kamag-anak ng lalaki. Kaya nakakalusot, kain ng kain. Baka naman tularan nyo pa. Maraming mga tao allergic sa mga expensive places. Natatakot. Alam nyo ba na dyan sa corner Shaw Boulevard and EDSA nung araw, may isang restaurant na air-conditioned, popular restaurant. Walang pumapasok. Nagtataka sila, ito lang ang branch natin na hindi kumikita. Kasi ang daming pedestrian na naglalakad sa tapat nun dahil hintuan nyo ng mga bus, ng mga jeepney, mga tricycle. Ang ginawa nga nila, tinanggal nila yung aircon, hinayaan nilang pumasok lahat ng alikabok, ang mga hanging mainit, mga usok ng tambutso. Bumili, dumami tao. Bakit? May phobia sila sa social at air-conditioned na restaurant. Pareho lang ang presyo hindi na iba. May mga tao naman, takot na takot pagsalitain mo sa publiko, pinagpapawisan ng malapot, no? Halos mahimatay. Sabi ko, pag-araruhin mo na ako ng bukid, pag minahin mo na ako ng mga bundok, huwag mo lang ako bibigyan ng mic para magsalita. Pero meron naman, pag nagpatotoo, ayaw nang bitawan yung mic. 3 araw na si sister, kinukwento ang aking talambuhay, hindi maawat. Pero una sabihin, hindi ko po alam ang sasabihin. Bakit may mga taong ganon? So, iba-iba lang ng pananaw. Bakit mo ilalagay ang sarili mo kabilang ng mga natatakot? May mga tao namang hindi natatakot at lalo pa nga silang humahalimuyak at nagbo-blossom. Fear is based on personal projection and expectation. Ano bang projection mo sa future? Madilim, nakakatakot? Matatakot ka nga. At marami ganun mga Christian, takot na takot sa end of the world. Lagi na lang yun ang topic. Sabi ko, alam mo, 2,000 taon ang inaantay ang end of the world, di pa dumating. Ngayon, kung dadating sa buhay natin, di dumating, pero malamang hindi pa rin, kasi 2,000 taon na nga. Every generation thought that the end of the world would come in their time. Tapos ang Hollywood naman, ang daming movies tungkol sa end of the world, kasi yun ang kumikita. Kaya lahat ng laman mo, end of the world na ba? May mag-e-eclipse lang, end of the world na ba? Mag-2K lang, end of the world na ba? Sabi doon, Pastor, mag-2K na po, mag-end of the world na ba? Sabi ko, bakit? Kasi 2,000 years na po. 2,000 lang sa atin. Sa Arabia, 1,400 pa lang. Sa China, ibang year. Ano ba yung bilang ng number ng taon? Artificial lang yan. In-apply lang yan ng kung sino nag-decide na magsisimula na tayo ng year 0, year 1, year 2. Yan ba ang year sa langit?
Kaya yung takot na takot yung may gawin o may kainin dahil Sabado. Sabado ba sa langit? Di ba? May araw ba sa langit? Timeless ang Diyos. Kahit nga Sabado na dito, Biyernes pa sa Amerika, so alin na mag-a-apply? Yung sobrang maraming takot ng tao. We base our fears on circumstance, mga kalagayan, mga karanasan. Therefore, as I have said, most fears are personal. Bakit takot ka sa dilim? Yung sister mo, hindi. Ba't hindi siya ang tularan mo para mas lumaya ka? Takot ka sa number 13, tapos ang lagi mong pinapanood pa, Friday the 13th. So ano nangyayari tuwing Biyernes at the 13th? Takot na takot ka. Pero natatapos din yung Friday the 13th na yun, na yung ibang hindi natakot, na buhay ng masaya, ikaw nalugi. Kaya dapat tanggal-tanggalin mo yung mga takot. Because fear is personal, what do? Change your personality. Dahil doon lang yun nakabase. Napakaraming kinakatakutan ng tao na nagpapakaliit ng kanyang mundo. So you fear by flying, but look at the pilot and the crew and most passengers, nag-e-enjoy. Meron kumisan, pag-aalis ang aeroplano, talagang halatang-halata mo, takot na takot. Meron naman talagang nanonood na agad ng dapat panoorin, nagbabasa, nag-e-enjoy. Talagang bawat ibinayad niya, e-enjoyin niya, hingi ng maiinom doon sa stewardess. Yung isa naman, maglanding na po sana. Pareho lang kayong nandun, ikaw natakot siya, hindi. Di ba lugi ka? Di ba dapat may baguhin ka sa utak mo? Kasi ikaw yung nalulugi. Panatag sila, enjoy pa nga, pero ikaw nagdurusa. You suffer, they don't. You suffer, they even enjoy. Change your life. So apply this to most of anything you fear. Sa mga elevator rides, sa mga EP, sa number 13, sa darkness, yung mga heights, yung natatakot ka, nalulula ka sa mataas, bakit naman yung mga skydivers at mountain climbers? Bakit sila? So yung takot mo, pang iyo lang, pwede mong palitan. Yung iba takot sa enclosures, bakit naman yung mga minero 2 linggo sa ilalim ng lupa, no? Yung mga iba natatakot tumanda, bunga lang yan ng media. Kasi maraming produktong dapat itinda, so tatakutin mo ang taong tumanda para bili siya ng bili ng pampabata. Kaya naman 70 years old na, mukha pang 10 anyos, hindi ba lalo namang nakakatakot yun? Ano ito? Maligno. Batang-bata ang mukha, banat na banat ang mukha, tapos pag nagsalita, let us sit down. Ay, si Impo na pala ito. Bakit mukhang teenager? Di ba? Tapos ang ganda-ganda ng mukha, tapos pag tinignan mo yung leeg, parang puno na ng nyog. Sabi nila, faces lie, but necks don't. So lagi ka ngayong naka-turtleneck kahit mainit. Lagi kang nakabandana. Ba't hindi mo ipakita yung leg mo? Sabi mo, yan ang badge of my courage. Diba? Kasama pa ako sa lumipol sa mga Kastila noong 1571. Baka magkamonumento ka pa. Pero yung talaga ang bata-bata na mukha tapos, would you give me some drink? Ay, Impo, bakit po kayo ganyan? Anong masamang espiritu ang pumasok sa inyo? Yung iba takot na takot maging mahirap. Majority ng tao sa planeta ang hihirap. Bakit naman buhay pa rin? Diba? Yung iba takot mamatay. Ba't ka matatakot mamatay? Mangyayari naman talaga yon. Ang atupagin mo habang buhay ka, mabuhay ka. At pag namatay ka, di mamatay ka. Pero yung buhay ka pa, pinapatay mo na yung sarili mo sa takot, lugi ka niyan. Change your personality kung marami kang drama. Ba't pinag-uusapan yan? Sabi ni Lord, I came that you might have life and have it abundantly. Hindi naman bagay, lalo sa mga Kristiyano, yung maraming takot. Para ka namang walang Diyos. Salita mo lang yan, na-memorize mo lang yung scripture, pero sa buhay mo talaga, takot ka na takot. Baka hindi totoo yan. Kailangan mag-review ka. Now, what to do with fear? Face fear. Wala kang mababago at mapagwawagian ang hindi mo muna haharapin. Kailangan harapin mo yan. Kahit taong nang aapi sa'yo, harapin mo. Tama na. Ayoko nang paapi sa'yo. This is the last time. Diba? Pag ginanon mo, di ba tatapos? Pero lagi kang umiiwas, maapi ka lang ng maapi. Face fear. Exodus 14:13, nung natatakot ang mga Israelites sa Egyptians, Moses answered the people, do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance of the Lord will bring you today.
The Egyptians you see today, you will never see again. Harapin mo. Subukan nyo to, natatakot kayong pumasok sa kwartong madilim dahil doon naghingalo ang mga lola nyo? Pumasok kayo doon. Pumasok kayo with the Spirit of the Lord and the Spirit of strength. Mapapatunayan yung wala naman, laman. At kung meron, paalisin nyo. Diba? In the name of the Lord, nandito na ako, huwag kayo dito. Pero iniiwasan mo lagi yung kwarto na yon, kahit wala ka doon, naiisip mo yun. Kailangan mong harapin. Non-fear, confidence is based on faith in God and knowledge of God. Yung natatakot magsalita sa publiko, subukan nyo na, gawin nyo, harapin nyo, gawin nyo siya para mapagtagumpayan. Yung mga natatakot na malugi, mamuhunan kayo. Aanin nyo naman yung pera nyo na hindi dapat kumikilos, bali wala rin yon. Mabuti pag nalugi na nga, may natutunan naman kayo, kesa nandun lang, wala naman nangyayari. Analyze fear and see if it comes only from what we have discussed. Personal experience, conditioning, perception, perspective, projection and expectation, or just circumstance. And change your mind. Kailangan i-deprogram nyo yan sa inyong isip at i-reprogram. Minsan na kayong nakakita halimbawa ng isang masaklap na nangyari, kailangan, sabihin nyo, minsan lang yun. Maraming nangyayari din ganun, hindi naman ganun ang naging ending. Kailangan reprogram ang isip. Hebrews 13:6, so we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? At kung walang pwedeng gawin sa inyo ang taong buhay, lalong walang pwedeng gawin sa inyo ang taong patay. Gaano karami sa inyo mga kapatid ang takot pa rin hanggang ngayon sa patay? Sa tinatawag na multo. Kung meron man yan, hindi niya kayo kayang galawin kasi iba ang dimension nila. Hindi sila nasa physical world. Kayo nasa physical world, bagamat may spiritual world kayong kinabibilangan din. Kasi meron tayong espiritu, meron tayong katawan. Pero kung meron naman mga espiritu, nasa spiritual world lang sila. So doon lang sila sa spiritual part mo makakapanggulo. Kailangan yun ang spiritual part mo, isuko mo ng isuko sa Diyos para mawalan ng space yung kinakatakutan mo. Meron pa mga natatakot tumingin sa patay. Ang gawin mo, pag pupunta ka sa patay, tingnan mo. Para ka makalaya dyan. Pag hindi mo hinarap, hindi ka makakalaya eh. Makikita mo naman, napakarami naman taong tumitingin sa patay, lalo yung mga embalsamador. O bakit buhay pa? Di ba? Ba't ikaw ay matatakot? Yung iba nga, nagme-makeup pa ng mga patay. Pag, ay maganda pala ito, masubok sa akin. Oh. Eh bakit ka natatakot sila? Hindi. Anong meron silang wala ka? Para ka maging alipin. So, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. No? Sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ba't hindi naman natin i-apply sa buhay natin yan? Measure fear. At bakit natin susukatin? Measure God. 1 John 4:4, the one who is in you is greater than the one who is in the world. Ang Diyos na nasa sa iyong puso, nasa kalooban mo, higit lalong malaki, dakila, makapangyarihan kaysa doon sa Diyos-Diyosan na nasa labas lang, na nananakot. Sukatin ninyo ang best and worst. Halimbawa, tungkol sa paglipad, what is the best thing that can happen pag lumipad ka? Na makarating ka sa kamag-anak mo, na makapag-tour ka, makapasyal ka, makapagtrabaho ka kung saan mo gusto magtrabaho. What is the worst? Na lumaglag at mamatay ka. O di ba nga, kahit sa kama mo, pwede ka rin namang mamatay. Mas marami nga namamatay sa kama kaysa sa eroplano. What is the highest and the lowest points na pwede mong marating pag ginawa mo isang bagay? What is the biggest and the smallest size? What is your worst loss? Ano ba, ayaw mong mamuhunan? What is your worst loss? Nawala yung pera mo. What is your best gain? Na nadoble mo yon o na triple mo pa. Sukatin mo yan. At makikita mo kapatid, yung mga takot, talo. Now, hindi yung takot na may basis ha, kasi may feasibility study ka, hindi mo dapat gawin yung business, di wag. Pero yung takot na ini-imagine mo lang, defamiliarize
fear. Yun yung sinasabi natin. Natatakot ka halimbawa sa itsura ng bangkay, lagi mong tingnan, madede-familiarize in the reverse. Kasi katitingin mo, namanhid ka na. Nalaman mong wala naman nangyari. Kung gusto mo, haplusin mo pa yung kutis kung papayagan ka ng kamag-anak. Change its angle. Yung pa mga iba nagpunta sa patay, naku, baka dalawin tayo. Sino ka naman na VIP para dalawin nung namatay? Kaano-ano ka naman niya? Ang dami-daming dapat dalawin, hindi pinupuntahan, ikaw pa. Para naman yata ang laki ng ego mo. Di ba? Ba't ka naman pupuntahan nung namatay? Kaano-ano mo siya? Ba't ka natatakot? Pagsasayang ka ng panahon? Imagination mo lang yan. 2 Timothy 1:7, God's Spirit doesn't make cowards out of us. The Spirit gives us power and self-control. Yun ang ibinibigay sa atin. Nakokontrol mo sarili mong nervyusin, lumalakas ang iyong loob. Pag tinatahanan ka ng Espiritu ng Diyos, tumatapang ka. Hindi nagiging reckless, ha? Hindi nagiging pabaya. Matapang lang. Hindi tuwag. Look at fear from the point of view of heaven. Look at fear from the point of view of God, who is God over all. 1 Corinthians 10:26, the earth is the Lord's and everything in it. So nakikita nyo yon? Sa Kanya ang lahat. 1 John 3:20, God is greater than our hearts and He knows everything. So God is greater than our fears. Natatakot ka lang kasi tinatanggal mo ang tingin mo sa Diyos. Yun lang yon. So ibalik ang tanaw sa Diyos. Yung iba natatakot magpa-opera. Sa bagay, medyo nakakatakot naman talaga. Yung makakatulog ka, wala kang kontrol sa buhay mo, hindi mo alam kung ano nangyayari, naka-respirator ka, hindi mo alam kung babangon ka pa o hindi. Di ba? Pero, gaano naman karaming tao ang hindi nag-survive ng operation compared to those who survive? So look at the statistics. Ang konti-konti nung hindi, mas higit na marami yung talagang nagigising uli at lumalakas ulit, nabubuhay na naman. So yun ang pagtuunan mo ng pansin kaysa yung kaisa-isang kwento na nag-fail. Lalo na mga mahirap, kung hindi ka magpapa-opera, kailangan talaga. Kaya kailangan, huwag mong takutin ang iyong sarili. Ngayon, talaga para matapos na ang fear mo or not, submit to it or conquer it. Tulad ni Esther, meron siyang mahalagang misyon, pero pagka humarap siya sa hari, baka maging kamatayan niya ang bunga. Pero dapat niyang gawin. So sabi niya sa Esther 4:16, I'm going to the king, and if I perish, then I perish. Yun yung bahala na sinasabi nila, ang tunay na kahulugan ay bathala na. Si bathala na ang makapangyari. Gagawin kong dapat kong gawin, yung hindi ko kayang gawin, ipagpapa sa Diyos ko na. Bahala na. Hindi kay sera-sera. Kundi I have done what I could, at the end of what I can do, I will have to let God do what only He can do. Kaya nakaka-empower yon. Hindi naman yan kay sera-sera. Kaya pag sinabi mo sa katulong, o ikaw nang bahala sa bahay, di ba, ibig sabihin may gagawin siyang tama, imamanage siya ang bahay. Kuya, ikaw nang bahala sa amin. Kay sera-sera ba yon? Ibig sabihin, o lilingapin mo kami, ikaw na ang magtatanggol sa amin. Aasahan ka namin. Pag akong bahala sa iyo, di ba, sasagutin mo? So hindi yan kay sera-sera. Kaya pag sinabi mong, it's up to the Lord, yung matanda nating kasabihang bahala na sabi nga nila ay galing sa bathala na, yun yung ginawa ni Esther. If I perish, then I perish. Sige na lang, let's cross the bridge and see what happens. Kesa naman, imagine ka lang ng imagine, dapat mo namang gawin, katulad ng pagpapa-opera, dapat mong gawin. Katulad ng pagharap ni Esther sa hari para iligtas sa mga Israelites, dapat naman niyang gawin. Wala naman siyang choice. So gawin na lang, nang matapos. Kasi ang tagal-tagal mong iniisip, hindi naman na-accomplish yung dapat ma-accomplish, humahaba ang pagdurusa mo. Isaiah 41:13, For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand, and who says to you, Do not fear, I will help you. Kamatakot. Place God above fear. Lagi naman talagang may fear. Ilagay mo yung Diyos sa ibabaw at sa harap para Diyos yung makita mo. Deuteronomy 31:6,
Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. So what do you fear? Weakness, poverty, sickness, harm, pain, loss, death? God is God over all of this. At ang Diyos ay sapat. Who do you fear? People? Things? The dead? Hebrews 13:6, the Lord is my helper. What can man do to me? Anong pwedeng gawin sa akin na hindi pwedeng pigilin ng Diyos kung ayaw niya? Pag ayaw ng Diyos, hindi pwede. Pag pinayagan niya, hindi mo rin naman mapipigil. So frame your fear. Limit it. Deconstruct it. Alisin mo yung power niya over you. Remember, ang pinag-uusapan nating fear, yung baseless, ha? Hindi naman yung may basis. Put God and Jesus in the equation. Nakakatakot naman, magpapa-opera ako, pero dapat talagang tanggalin itong kulani. Di ba? Dapat talagang tanggalin itong tumor. Put God in the equation. Sabi mo, I will sleep, but God is awake. I will undergo a process, but God is there in the operating room. And I will trust God. And I will do whatever I can, humanly speaking, to choose the best doctor, the best hospital, and the best approach. So you do your homework. Pag nagawa mo na lahat, yun yung bahala na. Psalm 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Kayo na maaaring sa mga darating na panahon will undergo operation. You know, kasi pagka nagsubmit ka sa pampatulog, parang sinubmit mo lahat. Yung mga tao find it hard na papatulugin ako, then I have no control over myself, over what will happen. I will have no participation in my being revived if there's no need. Pero sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of the operating room, I will fear no disaster because God is with me. Depende sa ospital, ha? Okay. Depende sa doktor. So titingnan niyo yung track record, di ba? So niya, your rod and your staff, they comfort me. Basta do your homework. Eliminate all reasons and reasonable points why you should fear. And then when you have done that, do not fear. Only believe. Be free to enjoy life. To give the most to life and to get the most out of life. Pag lagi kayong takot, you cannot give your best and you cannot get the best from the universe. Pag lagi kayong takot, hindi kayo mapapahinga. Kahit kayo nakahiga, gising ang diwa nyo. Pag lumilipad kayo, gusto nyo na mag-landing. Pag nandun naman kayo sa land, baka kaimbento kayo ng ibang kakatakutan. John 14:27, the Lord speaks, peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ang pinakamadalas na turo ng Panginoon, do not fear. Yan ang pinakamadalas niyang banggitin. Now, how to be free from learned, acquired, and invented fear? Change your mind. Sabihin nyo nga malakas, change your mind. Pinaulit ko yan sa inyo dahil dapat yan ang ulit-ulitin nyo. Natatakot ka, change your mind. Change channels. Di ba, nag-remote ka ng TV, pangit yung nakita mo, ayaw mo, change. Pag natatakot ka, change channels. Nakakatakot ang iniisip mo, change channels. Change your mind. Because when you change your mind, you change your personality. Eh di ba, fear is personal. Change the person, change the personality, and the fear will go away. Romans 12:2, let God change the way you think. So isipin nyo lahat, yung pinakatakutan nyo, and let God change the way you think. Change your thoughts, and you will change your actions. Change your actions repeatedly,
and you will change your habits. Change your habits, and you will change your personality. It begins with the thought and ends with the thought. Because when you change your personality, the way of thinking will be different. Kaya huwag kayong magtaka na sa buhay na ito, in the same boat, may taong nag-e-enjoy, may taong nagdurusa. In the same situation, may taong masaya, may taong malungkot. Because it's in your mind. Change your mind and get rid of your fears. Why you change your mind when you're always afraid? Because there is so much to do, to see, to touch, to taste. There is so much to experience. There is so much to receive and to give in this life. And fear will prevent you from doing such things. Set yourself free from fears. Live your life. Get alive. Get more from life and give more to life. Dear God, thank you that we can rely on you. Salamat pwede kaming lumapit sa inyo. Salamat pwede kayong hingan ng pabor, hingan ng pagpapala. Salamat, Panginoon, dahil kayo'y mabuti. Naunawaan nyo kami at mahal nyo kami. Sa sandaling ito, Panginoon, nais naming makalaya mula sa aming mga kinakatakutan. Nais naming matuto to change our minds and to change the way we think. Mga kapatid, tayo yumuko sa Panginoon at manalangin, at habang ang mga tao dinadama ang presensya ng Diyos, nais ko namang manalangin. Kung sino sa atin ang narito ngayon, marami kayong takot sa buhay, nakakaparalyze sa inyo, nagbabawas ang kaligayahan nyo, pumipigil sa inyo to achieve, to do great things, to get more from life and to give more to life. We thank you, Lord, for the way that you love us and you want us to be free. We declare freedom in the name of your Son, Jesus. We claim freedom from your word, O God, from your promises. And we make ourselves free so we can serve you more and we can enjoy life more because this is what you want for us. Thank you for freedom from fear. Patuloy tayong manalangin ng tahimik at tayo ay managana sa presensya ng Espiritu ng Diyos.